Magandang araw, Ginang Tugade. Ako si Janjan M. Alud kasama ang aking miyembro na si Maala Ivy at Balmes Danica upang talakayin ang persepsyon sa pagpili ng kursong Bachelor sa Wikang Ingles sa unang baitang ng Mindoro State University. Tatalakayin namin kung ano ba ang naging impluensya o persepsyon ng mga unang baitang kung bakit nila pinili ang kursong ito. Narito si Danica Balmes upang ipresenta ang Kabanata 1. Kabanata 2. Kaugnay ng literatura at pag-aaral. Ayon kay Comedian et al. 2018 na nagsasabi ang pag-aaral sa isang universidad ay nagsasangkot ng paggawa ng iba't ibang optional na kurso, lalo na para sa mga estudyante na mas malalaking departamento at kailangan may angat isaalang-alang ng mga estudyante kung alin sa maraming optional na kurso ang pinakamabuti para sa kanila. Mahalaga ang mga opsyon sa kurso para matupad ang mga kinakailangan na degree para sa kanilang hinaharap. Dahil sa dami ng optional na kurso, maaaring kailanganin ng mga estudyante na maglaan ng maraming oras sa panalisik ng impormasyon para sa bawat kurso upang mapili ang pinakamahusay na opsyon para sa kanilang sitwasyon. Dahil hindi palagi sapat ang impormasyon ng mga estudyante, maaaring maging mahirap para sa kanila ang gumawa ng tamang desisyon. Ngunit ayon kay Wang et al. 2020 na sinasabing madalas na naapektuhan ang mga estudyante ng mga opinyon ng ibang mga estudyante. Sa ilalim ng mga kondisyon ito, mahalaga mong lagtan ng impormasyon ng estudyante at kurso at pagkatapos ay magsagawa ng karagdagang pagsusuri upang matukoy kung alin mga kurso ang maaaring matugunan ang mga personal na pangailangan ng bawat estudyante. Disenyo ng pag-aaral. Ang disenyo ng pananaliksik, ito ay qualitative research. Ginamit ito upang makuha ang pag-unawa sa mga pangunahing dahilan, palagay at ekspresyon. Nagbibigay ito ng mga piraso ng kaalaman sa issue o lumilikha ng mga ideya o haka-haka para sa potensyal na research. Ang qualitative research ay nakatuon sa pag-unawa ng isang tao. Upang sipiin si Jennifer Mason 1996 mula sa kanilang aklat at magatang qualitative research. Sa pamamagitan ng qualitative research, ang pag-aaral nito ay maaring mag-explore ng mga malawak na dahanay ng mga dimensyon ng panlipo ng mundo, kabilang ang texture at wave ng pangunawa sa araw-araw na buhay. Ang mga paunawa karasan at imahinasyon ng mga kalahok sa panaliksik na ito. Tiyak ang uri ng qualitative research design ang ginamit sa pag-aaral ay basic qualitative research. Paksa ng pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa pagsusuri kung ano ang mga perception sa pagpili nila ng course of bachelor sa sining sa wikang Ingles ng mga mag-aaral sa unang taon ng Mindoro State University, Calapan City Campus. Tumutukoy sa panaliksik nito kung ano-ano ang mga persepsyon sa pagpili ng kursong ito. Ano ang mga naging batay nila para kuhanin ito. Tutukoy din ang panaliksik na ito kung anong karoon ng impluensya sa pagpili nila sa kurso kagaya ng kaibigan, pamilya at iba pang nakaka-apekto sa kanila sa pagpili ng kurso. Pamamaraan ng pangalap ng datos. Upang matiyak ang sistematiko pangalap ng datos, isinagawa ng mga mananaliksik ang mga sumusunod na hakbang: pagpaplano at pagbuo ng instrumento. Binuo at sinuri ang mga talatanungan upang matiyak na ang mga ito ay angkop sa layunin ng pananaliksik. Ang mga instrumento ito ay ipinasa sa mga eksperto para sa validasyon. Instrumento ng pag-aaral. Upang makalikom ng sapat at makabuluhang datos, gumamit ang mga mananaliksik ng dalawang pangunahing instrumento, ang survey questionnaire. Survey questionnaire, ginamit ang talatanungan upang matukoy ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa mga aktang papantukan. Ang survey binubuo ng mga tanong na may kaugnay. Magandang araw, Ginang Tugade. Narito ako upang depensahan, talakayin ang Kabanata 4 tungkol sa paglalahad, pagsusuri at interpretasyon ng datos. Sa titulong Persepsyon sa pagpili ng kursong Bachelor sa sining sa wikang Ingles sa unang baitang ng Mindoro State University.
Ang kabanatang ito ay naglalad ng mga sagot ng mga suliranin kasama ang pagsusuri at interpretasyon nito. Unang paglalahad ng suliranin ay paano na-impluwensyahan ng mga persepsyon ng mga mag-aaral ang kanilang desisyon na kumuha ng kursong bachelor sa sining sa wikang Ingles sa Mindoro State University. Natuklasan din ni Zera at Shekeri 2015 na ang mga kadahilanan ng pamilya, panlipunan at personal na tulad ng antas ng edukasyon ng mga magulang, kita ng sambahayan, paggamit ng media, at personal na interes ay maaaring pilitin ng mga estudyante ang baguhin ang kanilang pag-iisip. Sa impluwensya ng mga magulang, higit sa kaibigan, may mga estudyante na pipilitang kuhanin ang kursong ito dahil hindi sila nakapasa sa gusto nilang kurso. Dahil na-impluwensyahan sila ng kaibigan, ninainggan niya sila na kuhanin ang kursong ito. Isa sa sagot ng aming na-interview na estudyante mula sa Baitang, una, ay hindi kasi ako nakapasa sa entrance exam doon sa gusto kong kurso. Buti may option pa yung pangalawa kong pinili at yun ang kinuha ko sa kolehiyo. Kaya yun, napunta ako sa kursong ito. Dahil rin sa mga naririnig ko na maganda raw kuno ang AB English na mahasa ka raw sa pagsalita ng English, kaya kinuha ko ito dahil sa mga kaibigan ko rin, kaya ito ay kinuha ko para magkakasama kami sa programang ito. Sa pangalawa namang paglalahad ng suliranin, ito ang katanungan. Ano ang mga inisaalang-alang ng mga mag-aaral sa pagpili ng kursong bachelor sa sining sa wikang Ingles? Ayon kay Wang et al. 2020, na sinasabing madalas na apektuhan ng mga estudyante ng mga opinyon ng ibang mga estudyante. Sa ilalim ng mga kondisyon na ito, mahalagang mangolekta ng impormasyon ng estudyante at kurso pagkatapos magsagawa ng karagdagang pagsusuri upang matukoy kung ano ang kursong maaring matugunan ng mga personal na pangailangan sa bawat estudyante. Kaya sa pagpili ng kursong iyong tatahakin, kagaya ng bachelor sa sining sa wikang English, dapat pinag-iisipang mabuti at sinasaalang-alang kung ano nga ba ang gusto at nais mo sa buhay. Ito ang dalawang sagot na aming napanayam. Ako kasi ay may interest sa kursong ito kaya pinili ko ito sapagkat andito yung gusto kong karera na gusto kong kuhanin. Napag-aralan ko rito ang panitikan at wika na gusto kong pag-aralan kaya gusto ko dito. Samantalang ayon sa isang naming napanayam, ang sinasaalang-alang niya ay kung saan siya magaling sa pagsulat ng iba't ibang sulatin tulad ng poem, research at sa paraan nito, mahuhubog ang kanyang pagsusulat sa pagkuha ng kurso. Para naman sa pangatlong paglalahad ng suliranin, bakit mahalagang maunawaan ng mga persepsyon ng mga mag-aaral upang mapabuti ang proseso sa pagpili ng kursong bachelor sa wikang Ingles sa Mindoro State University? Ayon sa pag-aaral ni Cook 2016, karamihan sa mga mag-aaral sa high school o senior high school na nagpaplano ng kanilang kareras ay nakaramdam sila ng stress dahil sa pagnanais nilang magtagumpay at matugunan ang inaasahan ng sarili, pamilya at lipunan. Sa pagpili ng kurso, alalahanin dapat natin kung ano ang nakakabuti sa atin. Kung hindi ba tayo mahihirapan sa kursong ito, dapat pinag-iisipang mabuti. Para naman sa kasagutan ng dalawa naming napanayam sa ikatlong katanungan, ito ang kasagutan. Nangalap kasi ako kung anong meron sa kursong ito, kung maganda ba ito, kung makakatulong ba ito para ma-enhance ang academic writing, kaya yun sa pamamagitan naging batayan ko ito para kuhanin ang kursong ito. Sa kabilang banda, sabi ng isang naming napanayam, sa akin, binigyan lang ako ng idea ng aking pinsan na maganda raw ang kuhanin kong kurso. Iyon dahil marami ang kumukuha nun. Kaya, yun ang kinuha ko. Ngayon, para sa interpretasyon ng buong Kabanata 4, dapat isaalang-alang ang desisyon natin sa pagpili ng kursong dapat nating tahakin. Bakit? Kasi tayo ang mahihirapan. Dapat isaalang-alang natin ang pagpili ng kurso sa kolehiyo. Dahil ito ito ay nakasalalay kung paano natin dadalhin ito pamula unang baitang hanggang ikuhali. Para naman sa Kabanata 5, ang konklusyon ay ang pagpili ng kursong AB English ay hindi lamang isang personal na desisyon, kundi apektado rin ang mga panlipunang naiimpluwensyahan mula sa pamilya, kaibigan, media at kultura.
Mahalaga ang pagbibigay ng sapat na impormasyon at gabay ng mag-aaral upang makatulong sa kanila na makagawa ng matalinong desisyon tungkol sa kanilang kinabukasan. Ang rekomendasyon naman namin, kami mananalisik, ay magsagawa ng mga programang pang-edukasyon at oryentasyon na naglalayong bigyan ng sapat na impormasyon ang mag-aaral tungkol sa kursong AB English, kasama ang mga oportunidad sa trabaho at kasanayan sa kailangan. Hikayatin ang mga magulang at guro na suportahan ang mga mag-aaral sa kanilang napiling kurso at bigyan ng positibong impluensya. Palawakin ang kalaman ng mga estudyante upang masunod nila ang gusto nilang nais sa buhay.